Sabi nga ni Digong, hindi ko alam, 15 papatayin niya na sitting senator or candidates, dami nagda-drop out. Sa tingin mo ba, malapit na umakyat lahat? Kasi marami kung ako nga tatanungin, kung makakausap ko si Digong, sabihin ko, gawin na niya 30. Ayan tayo! Para makapasok ako. Ayan tayo. Sabihin ko, tatay, don't be selfish. Idamay mo na ako, 30 na, para makapasok ako. Saka tatay, don't be too conservative. Bakit 30 lang ba? Hindi ko 40. Ay, grabe naman! Sa Okta naman, ano siya, tied siya from 27 to ano, di ba? So, okay naman. But Mark, kamusta? How is the campaign so far? Talagang yellow ka. Naunahan mo pa si Bama Aquino eh. Anniversary eh. Today? 22 hanggang. Oh, wow. Hindi na, may misa sa Edsa Shrine. Ayan. Nandun sila Drilon, sila Kiko D. Lahat kanina. Sa labas ako dahil medyo baka magbago yung klima pag pumasok ako sa Bakit? Ano ka na? Radioactive ka na ba, sir? Dikitan ako ng isang agnostic katulad ni Richard. Ayan tayo eh. O, hindi ako agnostic ha. Hindi magpaliwanag ka. Purple lang. Purple lang. Sir Ronald, so essentially that was your excuse for being late. So we appreciate that you dropping by us mortals. Sir Ronald, so eto na. So I think we have no less than Trillanes last night confirming to us na tapos na talaga yung momentum ng pababa ng numbers ng mga DDS. We saw that also in the Okta survey, also in the Magdalo survey. Is this press the bottom moment, press the panic bottom moment, or this is just a snapshot of a slight reversal that could be reversed yet again, Sir Ronald? Can you see me panicking? Last week, you were panicking last week. Last month, nagmumura ka na sa radyo ko. Paki-replay. Alam mo naman sa mga surveys, it's a moment in time. Snapshot. Yes. Yung panahon na yan, ano ba nangyari? Halimbawa, yung survey period, basically, na-cover niyan, yung December tsaka yung January, na ang prominent ay yung GAA. Yung budget na dinidepensahan ni Richard, no? Yun yung moment na yan. Kaya, ang gulpi dyan, yung gobyerno. Tapos nabago yung narrative from the Duterte na nakasandal sa corner early November, no? Dahil sila. Kaya nagbago. Kaya nga medyo umangat ng konti, yung pinakamalaki ang ginastos sa pre-campaign period, si Aimee. Dahil siya rin yung senador na bumanat dun sa budget. No? Kaya makikita mo that's a snapshot of that moment. Okay. No? Halimbawa, hindi covered niyan yung impeachment. Right. So yung impeachment may help change the narrative. No? Hindi kasama diyan itong mga banat ni Tatay Digong, no? Na papatayin niya yung 15 na nino-normalize niya ang impunity. Nino-normalize niya ang murder, di ba? No? Kaya two-edged sword yan, no? So baka sa next survey, pwede na naman niya magbago. Lalo na ngayon, monthly na ang survey. No? Kaya, okay. Kaya so may pera na. Dahil pag campaign period na, every month na yan. 3 months na naman yan. Kaya pwede yan magbago. But that's, di ba, yung... Pero at the same time, wake-up call yan, dun sa mga natutulog sa pansitan, no, yung mga nakalubog pa sa kangkungan, teka, gumising na kayo. No? Pag medya-medya pa yung inyong mga sinasabi, ngayon dapat scale up na kayo. No? Kaya, this is a wake-up call. Okay. Doon sa mga laban sa impunity, yung laban sa itong Duterte narrative, na pag bumalik yung mga yan, hindi lang niyan iwi-weekend yung mga institutions katulad ng presidente siya. Wawasakin niya yung mga institusyon. No? Lalo na kung yung anak niya yung babalik. Na sabi nga niya, nung anak niya, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagpapatawad hanggang kamatayan. So, at saka yung patay, pati yung patay tatanggalin nila, di ba? Tatapon sa West Philippines. Kaya yung mga Hedaria, yung mga Chris, no? Yung mga yan, no? Magtago na kayo. Christian or Christian? Christian. Pareho. Huli kita. Yan talaga. Chris, sabi ko, Chris. No? Basta ako nakatago dito. Dito ako nakatago. Sa akin, mahihirapan sila. Mag-underground ka naman. Tama yung sinabi ni Sir Ronald. Wake up call, huwag maliitin yung mga Duterte. Kasi diba, ako last year pa lang sina-sound off na natin. Yung base nila is solid eh. Malakas eh. It would take a lot more
para Demolish, At saka hanggang ngayon wala ka pa rin namang itatapat kay Sara kundi si Tulfo Kumbaga ganun pa rin sila kalakas hanggang ngayon na it takes a Tulfo para tapatan. Wala ka pang pwedeng itapat na who would win over Sara. So would it be a good thing ba na si Tulfo pumasok na yung tatlong Tulfo doon sa Senado para magkaroon ng isang political dynasty that can topple that other political But the dynasty? problem is, diba, si Bongo has a good chance. Someone said Bongo could actually top this race if magkakainan yung dalawang Tulfo, there's a disqualification. And Willie Revillame is coming out of nowhere. Ranjit Rai was using the term na baka mag-Robin Hood factor din ito. So we could do something. I doubt it. No, paano na-expose na? Iba kasi nung tumakbo si Robin Hood, di pa siya masyadong exposed He came from behind, gano'n. Tapos kumanta siya. Wonderful tonight. Pero ngayon, Tapos exposed ng na siya. vitamins, Si Bongo, medyo malabo rin yan for a higher position. Huwag niyong kalimutan. Yeah, usually, but yung mga one nagtatap sa Senate, hindi na nanalo for vice or president. Cynthia Villar, Grace Salonga, to Grace Bong Poe, Revilla, to Mar Rojas, Yeah. etc. It doesn't... May curse ba yan? May curse ng number one. Iba kasi yung iboboto ka sa Senado, iba yung iboboto ka as a chief executive or as a vice president. No? Iba yun. Ibang mundo yun, ibang multiverse yun. Yeah. No? Kaya, Kaya you had a Ramos, no? You had an Erap, you had a Digong, you had a... siguro yung pa lang dyan, yung medyo normative si GMA. No? Dahil, straight star. Pero matagal niya pinaghandaan yan. Tsaka nangyari kasi yan dahil sa isang uprising. Right. Ang gamit niya yun. No? So medyo naiiba yan. Pero all the rest, they're almost black swans hindi sila inaasahan. No? Iba na Erap, no? Dahil wala naman siyang machinery, wala siyang partido, no? Wala siyang mga tao sa mga LGUs, no? Pero nag-landslide siya. Bakit? Kalaban niya, debele siya. No, machinery. Yung kwan. Ganun din si Pinoy. Namatay yung nanay, naging Black Swan. But si Digong ay outsider, the Punisher, naging Black Swan. No? Who knows? Dito sa parating na 2020, mahaba pa ang runway more than 3 years. But Sir Ronald, all of this assumes na there's not gonna be a seismic change because in 2022, we saw something completely different happen, right? You had the pro-incumbency vote in a presidential election, which was not the case always, right? And then you had the first majority. So you can say that was one-off yan, that was a freak accident, but you could also say maybe that's the beginning of a new dynamic in Philippine politics in the sense that Sara could hold on to this until 2028 if she survives the impeachment. So I completely agree with you. I always say gray swans or black swans yung most of the presidential candidates, except suddenly things change structurally. So what I'm worried about is structural things have changed over the past 6-7 years, including rules of the game. Pwede ka na mag-joke na patayin natin ng 15 na senador. So my sense, Sir Ronald, is I'm becoming more skeptical of using historical references as a trend line analysis for the future, precisely because I think the ground has shifted. Things that were applying before are not applying anymore. And at the same time, topping the Senate race may not get you the presidency or vice president, but gives you the gravitas and the kapal moks to try to run for the higher office. Practically anyone who topped it had higher ambitions immediately or tried to... I mean, Robin, as we speak, is the guy who's the backup option if ever Sara doesn't run, right? I'm telling you, I'd love to see Robin Padilla run because honestly, I agree with Ronald here. Kahit na tumakbo si Robin Padilla, he will not win as president. Yes. And it's better that he runs instead of Sara. Kasi I think Sara, even as she is right now with all the things she's facing, has a better chance of winning than Robin Padilla. Actually, gusto ko lang makita si Robin Hood Padilla nakasuot ng robe sa trial. Grabe. Okay na ako ron. Gusto ko makita siya naka-robe, no? Kasama niya si Bong Revilla, si Lito Lapid, no? Naka-robe sila, no? Mga hukom, mga judges. Dignified. Yun ang gusto ko makita. Pero yung andun pa rin yung... Andun pa rin yung bigote. Totoo ba yung bigote niya? Ingit ka lang Wait. Sir Ronald, kaya naman. Pero hindi lang sagot doon sa nire-raise kanina ni Juan, no? Ang sabi ko nga, I agree with Mark, hindi mo i-underestimate yung mga Duterte. Mga disruptors yan At itong mundo natin ngayon, it's a world for disruptors. Kaya nga may nakikinig dito sa show mo No? Dahil sangkatutak yung mga iniimbita mo mga disruptors. No? It's about disruption di ba? Pagtaob ng lamesa. Kaya hindi ko sila i-underestimate. Pero at the same time, don't overestimate also. Nagbabago yung landscape nga. I agree with you. Halimbawa,
may mga disenchanted na sa Marcoses, may disenchanted na rin sa mga Yep. Duterte. From a high of 93%, below 50 na sila ngayon, no? Sila pa rin ang top, pero dramatically bumaba. Yep. So, kung totoo yung Okta survey na ito ay Marcos 38, 16 yung mga Duterte. 18 na siya, 18. 18. Meron kang almost half of the population naghahanap ng alternative. Dahil ayaw na nila rito sa historic victory ng Uniteam. No? Hindi ko sinasabi na si Lenny yan, pero Lenny has a solid 9-10%. Hindi yun maliit nung nagsimula siya noong 2022. Si Risa merong 4-5% na tumataas. Ibig sabihin, pag na-impeach si Lenny, it will be, si Sara. Oh my God. Medyo malelevel. Parang may alam si Sir Ronald. Medyo malelevel yung playing field. Pag kanya. Pero kung hindi siya na-impeach, meron na rin disenchantment sa kanya. Kung titingnan mo yung mga surveys, mataas siya, pero saan ba siya nanggaling? Ang usapin dito, hindi naman absolute numbers eh. Ang usapin dito, the movement of numbers. Yes. No? Paano ba sila gumagalaw? Pababa, pataas, Pero yun plateau? nga, nag-stop nga nung January yung pababa ng Pro-DDS kasi momentum din yan. Speaking of momentum. Yes, because of the budget. Yeah. No? Because of the budget. But you think the budget issue is just temporary? I just want to ask Chris, kasi Chris, yung GAA issue really did hurt the administration. Yeah, absolutely. On so many levels. And I think the communication was weak. There's nakalatag online, 3 months na nila binibuild itong koraptong mga, kami million lang, billion tong mga to. So, do you think the BBM speech in Lawag the other week, do you think that parang medyo yung mga vloggers nila lumalaban na rin, yung mga loyalists sa last Nagkaroon ng momentum after that speech. Sa totoo lang. So, may reverse momentum na. And ang gusto ko din nga sabihin, tama yung sinasabi wake up call for the Marcos admin to take this problem head on. Yeah. Kasi ikaw din naman ang parating nangungulit kay BBM na parang masyadong Indirectly. Ikaw pala eh. Ikaw pala nangungulit Nakikita na kay Richard. Indirectly. Just to be clear. Ang news sa amin ngayong umaga, ang balita sa mga vloggers ngayong umaga, isa sa mga vloggers ng DDS, yung inimbitahan sa TRICOM, isang leader ng Maisug sa Cebu, sinerva ng warrant. Right. Because of a post, sinabi niya na ospital daw si General Torre, na may picture pa na peke na naka-ospital na si Torre. Pinaaresto siya kanina. Kinonfiscate yung mga cellphone, yung mga ano. Tama lang yan. So, yun yung isang example na the admin should take this problem head on. And then General Torre just filed the case against... Pero dapat kasi, ang pagsabihan nila, yung administration senators. Pero mo yung presidente, banat ng banat, tokhang, no, COVID, mismanagement, corruption, formally, betrayal, no, pabor sa China, etc. Tapos yung mga kandidato ng administrasyon hindi nagsasalita. Sir, para naman Lone Ranger. Sir, pangalanan natin. Ako na, yung pangalanan natin. Nakita niyo yung ano? Are you talking about the senators or the candidate senators ng admin. Di ba? The candidates, okay. Di ba may kandidato? Ba't wala nagsasalita? May kahit ka dyan, parang... Tapos nag-press con sila, sabi ay, huwag na tayo mag-away, no? Mag-unite na tayo para sa... Ano ba yun? Sir, ang pinaka Pero nag-trending... hindi kaya ano yun? Para strategic din yun? Para may makuha pa rin sila from the other side. Yes. Pero, nasa isang administration slate ka, nandun yung presidente mo, bumaba na, tapos ikaw... Yeah, but at the same time, Marco, tingnan mo naman, look at the double speak ni Amy Marcos. So, trying to court both sides. What's happening? She's canceling herself na from the loyalists at saka sa mga DDS. Naka-cancel siya on both. Because nasa gitna siya eh. Pag sobra ka namamangka sa dalawang ilog, ilalaglag ka ng dalawang ilog. Except kung gawa ka ng sarili mong ilog, parang Saudi style kasi may 1 billion kang panggastos sa campaign. Yes, pero kahit may billion... Ano yung the line ba yun? Kahit may billion ka, in 3 months time, less than 2.5 months, mahirap gumawa ng ilog. Dahil quick burn dapat ang labanan ngayon eh. Quick burn no? Kaya, nasa lawag na siya, baka iwanan na niya yung kabilang ilog. Pero siyempre, dahil hindi rin makalimutan ng administration na tinawag niya mga demonyo, yung nakapalibot sa presidente. No? Minura niya lahat ng mga Congress sa naman yata daw yun. Kaya baka ilaglag din siya sa dulo. Diba? Right. Dahil hindi rin nakakalimot yan eh. Hindi ko sinasabi hindi nakakalimot si First Lady. Hindi ko sinasabing... Of course, we're talking about Imelda Marcos, the greatest First Lady. No, Chris, I want to go back to you. Do you think that BBM clarion call, of course, nakita ko, di ba, ang dami mga meme na every time na may banat siya, no, tapos yung mukha ng mga candidates,
yung tawa-tawa na gano'n. Parang wow, Cayetano, PDP laban, Pacquiao, gano'n. Paliwanag mo muna yung Clarion. Ayan na naman tayo. But Sir Christian, bago kami mag-text ni Ronald na ayos-ayos natin. What is your thing? You think Marcos can now get the ball rolling or baka one-off na naman yan? Magtapang na naman siya and then mamaya mabait na naman siya. Or hindi na, election na eh. Kaya pag nakita mo ngayon he stepped up during the rally Dun Nawag, Iloilo, Tabao. Ano yan? Consistent na siya ngayon. Tatlong bampang niyang... Yeah. Wala akong kinalaman dyan. And not just that, even the executive dyan. departments are starting to move. The NBI now filed the charges against Sara Duterte. You've got General Torre, filing charges against Digong. So nakikita mo na the wheels of the executive department and the power of the administration is starting to work na coherently. It's all synchronized na. And that's what he needs to do. At tingin ko nare-realize na rin niya o kaya yung mga advisors niya are now telling him, this, if you want to do this, this is it right now. And pag makita mo, the effect of this through the election will result in seeing more of the allies winning as senators, which will now perfectly place them into the start of the impeachment trial. Tama yung sabi ni Chris. Yung sinasabi Bakit ni... lahat tama? Hindi lang Yung sinasabi... ako lang hindi tama. Sabihin ko, yung tama si Mark, tama si Chris. Ito yung clarion call ni Richard. Clarion call. Ang problema, yung clarion call, hindi pa naririnig ng Senate. Dahil kaka-press con lang ng Senate President with a see-through t-shirt, no? Kakawalan niya. Tapos kinumpara niya si Jesus kay Sarah. Wala naman daw clamor. Parang nung i-crucify si Cristo. No? Wala naman daw gano'n. Kinumpara pa kay Jesus. Si Sarah, di ba? Yun. Ibig sabihin, hindi pa niya naririnig yung clarion call ni Richard. No? Dahil yung mismong Senate slate niya, hindi sumusuporta sa kanya sa mga rallies. Di ba? So dapat naman, itong mga kanyang mga candidates for the Senate, yung overwhelming majority administration sa Senate, dapat naman marinig yung kanyang speech na ang message dito ng Presidente, are you with me or against me? Kakampi ko ba kayo o kalaban? No? Or better, yun yung message Pero better yet, I like what BBM said is, are you pro-Philippines or pro-China? Yes. Yun na yun yes. Or are you pro-EJK, patayan? Pro-crimes against humanity, pro-corruption, or rule of law. Yun, Yeah, maganda yung pagka... Ang problema, Chris, parang wala pa nagre-respond sa mga senador. Ano naman, with Cheese naman, tingin ko talaga, with Cheese, I think he's really playing this kasi nga, alam naman ng lahat na malapit siya kay First Lady. Kaya mas maingat siya. Tingin ko yun lang yun, more than anything, to be able to show impartiality in a way. At saka he doesn't have the numbers. In fairness, si Trillanes was very sympathetic na ipit talaga kamay niya. Pero baka matanggal siya eh. Ang issue kasi ng impartiality, walang kinalaman doon sa pag-convene ng Senate as a trial court. No? Yung fourth right. No? Yun yung doon siya fourth tweet. Doon siya nababa fourth right kailangan din natin, pero fourth tweet. Doon siya nababa natin eh. Yes, okay. Bakit dinedefend niya na July? After SONA daw. Ang ibig sabihin ng fourth tweet, hindi fourth month. No? Yun, doon siya binabanatan eh. No? Hindi maapektuhan yung kanyang pagiging neutral, above it all, by convening na. Yes. No? Fourth right. Hindi yung dinedepensahan mo pa si Sarah na para si Jesus. Nagmumukha siyang bias for the other side. Naka-see-through talaga. Actually, hindi ko napanood kaya hindi ko alam. Talagang kinumpare niya si Sarah Duterte kay Jesus Christ. Kung saan yung microblading. Kaya binanata ko na siya kagabi. Papanoorin ko nga to. Hindi dahil sa see-through shirt papanoorin ko dahil sa sinabi niya. Pero with regards to Cheese, sige. So, tama ka dun, it is because of the, parang the delay that he's causing. But at the same time, I think naman may point si Richard na like what I was saying, ipit yung kamay niya. Naipit nga dahil nga inaantay niya makita kung ano ba ang ihip ng hangin. Kung manalo tong mga alyansa, and then sabi niya, go! Ngayon, banat na tayo. At least higher chance of conviction. Hindi ko nga sinasabi na siya ay na-pressure ng Iglesia ni Cristo. Wala akong sinasabing gano'n. At wala akong sinasabing na ambisyon siya in the future. Wala akong sinasabing gano'n. No? Wala rin siyang ambisyon. Pero, baka maapektuhan din yung kanyang Senate presidency dahil kailangan lang dyan, simple majority Yes. Ikalawa, pag sinabi mo na magsisimula ka sa after the SONA na napakatagal na, pwede ma-technical yung impeachment no? Pag convene nila sa July or August, pwede nila sabihin, ay, sorry,
dapat pala nag-convene tayo ng 19th Congress para may continuity. Dahil na-file yung impeachment sa 19th Congress, tapos nag-convene tayo ngayon, baka hindi pala pwede. So, sabihin, na-style bulok tayo, di ba? Yung na-technicality ka. Kaya, mas safer na hindi naman matatapos talaga sa 19th Congress. Safer na simulan mo, no? Ayusin mo yung rules, simulan mo, at matapos sa 20th Congress. Para hindi ma-technical, no? Hindi tayo ma-technical. Yun yung hinihingi. At yun ay sui generis. Yun ay forthright, no? Hindi ka pa nagmukhang lilalabag mo yung konstitusyon, no? Na more than 4 months bago ka magpo-forthright. Diba? Ano yun? Forthwith po. Forthwith. I mean, I'm all for forthright po. Wala akong problema sa forthright. Itong show na to, forthright. Ikaw, Chris, I wanna ask you. So, do you think dapat i-pressure talaga each of this candidate? Kasi we had si Crush, si Camille Villar. Thank you. Hindi siya yung... The new Villar. Hindi siya yung viral na video. Bagong Tinanong siya, pro-Philippines or pro-China? Thank you. Tapos, thank you. Tuloy nilagay yung mukha ni Cynthia Villar. Ay, wala kaming magagawa dyan. Tapos kumukurot ng kanyang security guard. Grabe din ang tao. Yun ang problema. Nagagulpi si Camille doon. Yung thank you niya, di ba? Sinagot na ba niya yun? Lumalabas ngayon sa viral ngayon. Hindi na sinasagot. Hindi niya kailangan. So nakalusot na si Mark Oleta. Kasi kagabi may mga nag-Google Maps. Pakita si Mark Oleta. Ito yung West Philippines Sea. Narinig ko dati sa kwento Viewcon. No? Si Mark Oleta. Think clean, thank you. Thank you. Parang ganang gawin sa buhay principal na yan. Thank you. Pero in fairness si Camila, hindi dahil crush ko siya, parang gumaling siya umarte, no? Sa dami niyang commercials. Kasi kung tingnan mo yung mga first commercials niya, parang siyang yung parang speech, parang my family, tapos yung pabalik-balik sa... Pero ngayon parang, okay na siya, Hindi ko alam ang ibig sabihin, pero yung bunso ko, pag nagaganyan ako, sabihin sa akin, talk to the hand. Talk to the hand. Grabe naman naman mga Gen Z ngayon. No, but there should be pressure, di ba? I mean, si Camille nasa lahat. Pero sa dami ng kanyang gasto, sa dami ng kanyang mga ads, sa dami ng kanyang mga thank you, labas pa rin siya ng 12. Yeah. Hindi mananali si Camille Villar. Labas pa rin sa kanya ng 12. Uy, huwag kayong ganon. Marami pa rin bakante. Ay, sorry. Marami pa rin lupa. Marami pa rin lugar ang pupunta. Actually, tama si Chris kasi. Practically, pinagtatalunan na lang is yung last seat. Practically. No? Cannibal na yan. At ang naglalaban dyan, 6-8. Oh, jeez. No? Dyan sa last seat. Sige, pangalanan natin. Bato. Aimee, si Tolentino, hindi, Abalos, Kiko, Bam, dati si Willie Ong pero umatras na, no? So, ayan, Camille. Yeah. Alam mo yun yung nasasayangan ako dahil nag-withdraw ngayon si Willie Ong, may magboboto pa rin sa kanya sigurado. Alam mo, that could have gone. Sayang Parang that could make the difference between na-print na ba? certain candidates. Noong 2019. Na-print. Noong 2019, mas mataas pa siya kay Jinggoy tsaka kay Maroas. Wow! So, si Willie Ong. Sayang. I wonder, may ini-endorse pa si Willie Ong. Sana mag-endorse siya ng isa Yes, please. No, seriously. He has to remind people, please vote for ito yung mga ibang candidates or at least yung i-pressure niya ibang candidates na i-carry forward yung kanyang adikain. Lalo na yung mga nasa dulo. Yung support niya may tip the balance. Yung dun sa top 8, mahirapan na yun. Pero yung last 4, yung endorsement ni Willie Ong can make a difference. Yeah. Pero agree ka ba kay Sunny, sabi niya kahapon, yung kalaban kriminal na billboard ay tumulong sa awareness daw. 100% na bigla. So, yun daw yung disruption hindi by design, by accident. Dahil lit nung kalaban kriminal, Abalos. Kung hindi manalo si Secretary Abalos, pwede naman siya bumalik sa pag-artista Ang dami niya na maalala mo. Kaya meron na siyang mga... Sa Lilit Machas, sa Night Ride. Parang mahilig siya sa mga artista. We're talking about, of course, the craft and the aesthetics of the business. Actually, hindi.
Wala pa siyang yung haircut niya ganun pa rin, yung parang Jackie Chan style. Tapos ganito yung shades niya, di ba? And the shades. Parang ganun yung... Pero turuan mo yung kanya. Paano may mga video siya na sumusuntok siya ng Ayun. punching bag, di ba? Yung punch mo, dapat yung punch mo hindi manggagaling dito. Magka-shoulder problem ka, Dapat sa hips siya twist Yung niya. ba siya nagbo-boxing nakasalamin? Pero kaya nung pinapanood ko siya, hindi pa naparambol sa dapitan to. Walang twist Dapat ganun ka. Galing talaga ni Sir Ronald. Pinapanood ko Sabi ko, galing sa braso. Tsaka magka-shoulder injury kayong ganun, mag-overextend. So, baka naman, gusto niyo ng coach, boxing coach, meron tayo sa Ronald. Pwede. Si Willie, tingin nyo, medyo sure na o medyo delikado pa rin? Well, delikado pa rin siya. Pero habang doon sa Magdalo, hindi siya magaling. Pero doon sa pulsation, dinadala siya ni Senate President Cheese. Dinadala siya. So, value added yan. No? Tapos mga iba pa. No? Kahit inamin niya kay Gretchen Ho na hindi niya alam kung ano trabaho ng senador, parang hindi napansin. Pero may press con siya kahapon na parang sabi niya na medyo unti-unti like the pieces of the puzzle are coming to him as he moves on. Ikaw, how do you feel about potentially one of the top 5 candidates, if not higher, is still figuring out ano bang trabaho ng senador? Isn't that frustrating, brother? It's frustrating because nakita na nga natin how Robin Padilla performs, how Bato de la Rosa performs, how even Alito Lapid is non-existent. Non-performing. So, parang akala ko nga natauhan na yung taong bayan regarding the way, clowns like Bato de la Rosa perform. Tapos, etong ngayon, Willie Revilla comes around. Tapos, magta-top 5 pa siya. Parang Pero Chris, that's why the voters need to see alternative candidates, no? Dahil halimbawa, meron kang Mark Gamboa, may Heidi Mendoza, etc. Meron kang Krista, Yun ang tanong ko sa Ronald Kasi parang napapansin ko, yung mga botante, hindi naman tinitingnan yung performance It's more of yung how I feel about this likability ng kandidato. It's about emotions. Pero at the same time, we were just talking about it off-cam, kami ni Richard. Sabi ko, hindi ko mabintang ang botante sa mga pinipili nila. Ang mabibintang ko ay yung mga candidates kasi sila may responsibilidad para ipakilala yung sarili nila. They have to do more than enough to be able to get people to know them. Alam mo, kahit na hindi platforms, kasi nobody reads platforms. Ang ko nga dyan, the Miriam Defensor Framework. From out of nowhere, biglang sumulpot si Miriam as a judge. Tapos nagmarka with her antics, with her anti-corruption message, at nag-number 2 siya. Sabi nga nung iba, nanalo siya. Number 2 pala siya. Sabi nga nung iba, nanalo siya. Pero nanggaling you're going with the presidential race. Walang partido. Nanalo daw yun At wala pang Palawan lang yung at wala pang social media nung panahon yun, no? Ibig wala sabihin, na panalo na yung yun kanyang social disruption, nagmarka. No? Sa panahon na wala pa yung social... Lalo na ngayon, no? Ako gusto ko lang i-note din, yung lessons ko din sa aking sariling campaign. Kasalanan pa rin ng mainstream na, yung mga main channels pa rin ng may kasalanan That they reinforce the same candidates, same people. Ako kahit mag-ikot ako, buong bansa, it all comes down kung ano yung lumalabas sa TV At nananalo, si Lito Lapid, artista, si Willie Revilla may show, tapos ang masama pa dyan, from October hanggang January, na nakadeklara na kami kung sino yung mga tumatakbo, yung mga stations, tanggap lang ng mga advertisements. So, ang nakikilala ng tao, yung mga may budget lang na kahit na sabihin natin legal yan sa Supreme Court, it's still... Basta self-reinforcing cycle. Ano ka ba, Mark? Capitalist pa rin yung ating lipunan Yun. So, hanap buhay ang mahalaga. Basta yung Gramsci. Yung mga socialist katulad ni Richard, no? Ay, kwan pa yan, no? Iba pang multiverse yan, no? Hanggang dito lang kami. Ang punto ko ako, hindi maaalis yung capitalist na pagtanggap nila ng mga commercials from October to January. At least, bumawi naman sila doon sa mga deserving na candidates. Para bigyan ng airtime, bigyan ng kasi nowhere near enough. Paano gaganahan yung mga deserving na... Ganun na nga, for example, magandang sabihin nga, Heidi Mendoza, isang magandang example nga, kung sana yung GMA, ABS, TV5, bigyan nila ng oras para mas makita nila. Actually, may rules ang COMELEC Pag meron debate, dapat yung 6 na po imbitahin. May rule yung COMELEC. Right. Pero the top naman will never attend. They don't need to Yung mga iba yung nag-a-attend. Ang attend yung labas ng 12.
Yung mga nasa top, ayaw nila magkamali. Yes, no? they have nothing to gain by attending that. Pero at the same time, magandang entablado sa inyo. Yeah. Then required lahat ng And Heidi television. Mendoza did very well. Yeah, And by the way, aplikante. And Miriam Defensor called her sister, right? Yun yung sinabi na back in the day. Kasi grabe yung risk sa kanya when she was exposing. Sa COA siya na panon ni Miriam. And she exposed. Naabutan pala ni Miriam si Heidi. Talagang papatayin siya. Sabi ni Heidi noon, tatakbo ko na kahubad. As a symbol dun sa... Sinabi niya? Oo. Win. Yeah, kaya love na love. Back then, okay. Yeah, tapang niya. Ang punto ko, ang point Si ko Mark, lang. hindi naman tatakbo na kahubad yan. Mark, alam mo, hindi, ganito sa akin. Lang siguro. Ay, ano? Kaya ang punto ko, you need to give incentives para Pero yung mga tipo ni Heidi Mendoza in the future would be incentivized to run. Kung Imagine bibigyan mo. sila ng airtime, kung bibigyan sila ng mas maraming ng mainstream media. Hindi. Diba? Kung at least manalo-matalo, mas nakikilala. Ako lang, Ako imagine si Richard. Parang si Sir Ronald ang na-imagine ko yung natatawa ako. Actually, sa akin lang, Mark, Sir Ronald, ako lang, don't. nobody deserves the airtime. Nobody deserves to get airtime. You have to earn it. What I'm saying Make it happen. Oo, like, maganda yung sinabi niya. Maganda yung sinabi niya kay, Ganyan ang pag-iisip natin, the same people will win. Hindi, pero ang point ko, Ang issue niya reinforcing kasi. Ay, no. Pressure, sinasabi ko lang, Mark, the system remains, no? Yun. You have to disrupt the system. You have, that's right. But you have to be the one to do something. Ang point ko is, these people are known because may ginawa sila. Hindi, pero I'm saying, baka nga pag ginawa niya, let's say for example, I'm going to do an oblation run para magprotesta dito sa sistema. That gets your name in the media. The media will Hindi cover kandidato that. si Heidi. Nung Pero sinabi niya, ang- maghuhubad ako para Pero kung- i-expose ang mga Mark, anomalya. Mark, Pero alam kung na, ginawa niya yung natin. Iba yun. Lalabas siya. Hubad na. Kasi tignan mo, si Heidi ngayon, napansin ko parang tumataas siya pag tinignan mo yung ranking niya. Plus siya, hindi siya negative. doon sa, 24 na siya. Tumaas siya sa ranking Yeah. So, may ginagawa siyang tama. Look at somebody like si Luis Espiritu, si Attorney Espiritu. Si Luke. Si Luke Espiritu. Palagi siya nagmumura, sinasabi niya, gago to, ito talaga si Ganon, calling everyone out. He's doing what he needs Nagtutulfo of the left siya. Sure, but he's doing what he needs to do to get his name out there. Yun ang Dapat punto ibita ko. ito. Kaso Sure. it's nowhere near enough to win. Kasi ang mananalo, yung But you- artista, kailangan mo pa rin gumagastos to for the keep doing that. commercials. Look, Mark, Risa lost twice. Bago siya nanalo. Yeah. So, hindi naman kailangan manalo. Manalo agad, yes. Mahalaga magmarka kayo. But Risa was already from mainstream media. She already Yun. had... ang point kasi niya, I do not disagree with any of you. I agree with all of you. I think point lang ni Mark. Ano kaya mas mabuti mo? Ang Disagree wait. ka. Hindi. Para magandang Actually, usapan, nag-disagree para ako. spicy. Wait lang, kunyari. Kaya lang. nga, kaya. I'm just Yun- being diplomatic. that was my message. No, ang point ko lang, sinasabi ni Mark is the field is already so tilted in favor of some people na dapat kailangan ng, I don't want to use the word positive discrimination, pero proactive reaching out dun sa mga ang baba ng awareness kasi 100% na halos lahat eh. ang sinasabi Kung namin 4% na awareness, ang laki ng room for improvement. Ang sinasabi na namin ni Chris, the system will not change. Yes, overnight. It will remain. So, ang role mo, within those limits, no, ay maging disruptive. Masyado naman kayong cynical. At saka hindi System can hindi change. cynical yun. Sa akin, kinuha nga nila ako sa disagree media kung eh. Yung Ay, sa- ikaw rin pala. Dun sa system will not change. Kasi the thing is, 3 station lang yan eh. Hindi, You only need to pressure 3 stations. Pero Mark, Actually, more like dalawa na lang. the big disruptor now is social media. That Hindi is the din eh. I disagree din. Pero malakas Kasi ang social two media. of the biggest social Yeah, media stars he should- na kasama yeah. namin. Si Bosita, si Willie 40% pa lang awareness nila. Ang baba pa rin niya. Si Ong malaki. Pero it's still not, they're the biggest sa amin. Pero Hindi, it's si still Ong not kasi enough tumakbo na. But to make Bosita it is to 40% lang. Oo, 40% With all the lang. millions of following, majority of Philippines don't even know he exists. So Kaya that yun- means yun ang social kulang media pa has a rin eh. limit, So, pare. it still comes down Maybe to sa the- local, Of course, ay tama baka yung LGU disruptor, pwede. Kailangan talaga namin gawin yun. Air war yun Pero, eh, air war. What you're talking about is air war, right? If we want to, sa akin lang to be more, mas maging, mas bigyan lang ng airtime yung mga Ang sinasabi ko deserving lang, na. Mark, Give ang more sinasabi chance ko lang, to others. Give more chance to others. Coming from the Miriam Defensor framework. Kaya sabi ko framework siya. Pag may ginawa ka na talagang magmamarka, kahit yung mga mainstream na yan na naghahanap You mentioned buhay, it. wala silang choice kundi ilabas ka. Yes. At least sa news. Yun Ang yun. problema, ilan lang yan. Yeah. Ilan lang yan. Out of the 12 na mananalo, 24 na mananalo. Naalala ko din si Ping Lacson before, di ba? Before naman, he served as PNP chief. di ba? Yeah. Tumalon pa senador kasi siguro na-impress yung tao dun sa ano niya.
So, Pero okay, interesting. Like in the case of General Torre, di ba? No one knew about him. In fact, the people knew him was about yung traffic incident na ganun. Parang issue was na-demote pa nga siya. And then he did the Kiboloy thing. Yes. Next thing you know, buya ka siya. Yes. So, even if you're a senior official, Just one event. for you to stand out, you have to have like one amazing thing. And to One be honest, moment. bro, on my social media, no offense Sir Ronald, ang pinaka mabenta online, si Torre. Like pa si Torre, like, is this brought like millions of people like ang love you and Parang this is genuine. Parang si Congressman Luistro. Yes, yun. Biglang siya ngayon yung mataas sa mga congressman. Yeah, and sa lahat, it was all because of the Quadcom. That one questioning niya, the way she lined up the question, putsa talaga, No one knew biglang him from boom. di ba? Wala nakakita. Now everyone's... alam niyo sino Si Dan Fernandez, parang ang mag-ano dito sa impeachment, ang tingin ko ang mag-arise, yung defensor ng Iloilo. Sir Ronald. Yung name ng defensor? Lawrence ba? Defensor ng Iloilo. Isa sa mga abogado sa impeachment. Kasi he's good-looking, matalino. Tapos yung ano sa impeachment, may mga ganong moments. Pero mahirap kasi good-looking din, pero wala na makita. Wala pa rin. Ganun daw. Hindi, pero yun yung sa akin lang. Mamaya na lang mag-usap tayo. For media to look at you, Nag-apply ka na tama si Ronald, manager. you gotta do something for them to want to look at you. I'll give you an example, even for me. May mga lumapit sa akin ng mga party list na kung pwede daw magpa-interview o may mga iba naman dyan, kandidato na nagtanong kung pwede magpa-interview. Ang tanong ko sa sarili ko, teka lang, I don't know you, I don't know what you're about. Effort for me to interview you, spend 1 hour of my time on my channel, yet you bring nothing to the table. I see what you're saying. Pero if you Ang bring difference something to kasi the table, sa I'm gonna party go list- after you. I'm gonna say, can I talk to you? Ang maghahabol difference kasi sa'yo. Oo, yun ang eh. difference kasi sa party list, you only need 300,000 votes eh. Nagawa yun ni Busita, kaya yun ni Willie Ong, kaya yun ang problema sa senador, ang laki nung Yes. 40% of the votes. Hindi kakayanin ng purely social media. Not saying that it's social media lang. All I'm saying is, talagang for anybody to want to look at you, make yourself attractive to look at. Do something. Whether it's Kaso- good publicity or bad, Hindi. pare kahit na Kaso, magmura paano ka, yung mga- gumawa ka lang. Baka mamaya mag-bold medium, mag-Viva Max. Yun ang problema, yung mga deserving, yung mga matatalino, pero hindi naman sila willing na maggawa ng something outrageous, di ba? Paano natin ma-elect yung mga Yun ganung din klaseng tao? Like, my point si Oh. Mark, are we making yung shamelessness and kind of a prerequisite to run? Parang Not this guy did. shamelessness, just do something to me. Was Luistro shameless when what she did? No. But yet her name matunog ngayon. General Torre, honestly, I've never heard of him. Oh, in Nakita ko fairness lang to yung guy, pinanindigan niya yung kung mahuhuli niya si Kibuloy. Yeah. Wow, ganun lang. Ako, personal experience ko kay Pinoy, number 18, 19 siya sa Senate, sa survey. Tapos, until maglabas siya ng isang ad na nakapos ang budget. Pero sabi niya, lagot ako sa nanay ko. that statement. Yung feeling ng mga Pinoy, Na-guilty lalo na tuloy ang tayo, mga tao, na yeah. takot sa mga nanay, di ba? Kaya hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo magiging corrupt. Nagkaroon ng traction. Nag-number 4, number 5 siya. Just because of that, ha? Parang hindi How applicable. about Oh. Parang hindi applicable sa'yo yung... Lagot ako. Kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Sabi mo, relate na relate ka. Subsidy for... Hindi, relate ako na nagkaroon ako ng personal experience na nag-leapfrog si Pinoy Yes. from labas ng 12, 18, 19, Yeah, of course. naging number 4, number 5. Parang kanya eh. Oo, Yung sinasabi naalala ko ko na, yun, oo. ano ba yung message na magmamarka ka? Yeah, you Ano need ba yung, one. Parang tulpo, ipatulpo mo. Yep. No? The weaknesses of the institutions, ako tutulong sa inyo, cutting corners, diretso ako magmumura, pak. Diba? But ikaw, ang dami, sir. The Lord Toronaga, Manas. Ang dami mong mga nicknames. Iba yung aking political trajectory. Iba yung aking political trajectory. No. Kasi sinasabi ko lang, Dictatorship ang hanap inuulit ko lang, Mark, no? Ito yung limits ng system. Hindi yan magbabago. Within those limits, how Work do we out operate? something, We cannot wish away the system. Yeah. The system is gusto natin walang dynasty. Hindi mawawala yan. Hindi, no? ako, Gusto ano natin... Ito na lang sabihin ko, brother. You can see where I am. You're a pioneer. You're a pioneer. Just like any pioneer, like they just discovered the whole... Talaga may growth pain yan, pare. I see your frustration eh. But you have to accept that's the price you pay as a Ang pioneer. trajectory ko is Television 2028. Halimbawa, kung ako ikaw, no? Iiwan ako ng marka rito, lessons at 2028, here I come. Yeah. No? Yun Hindi, yung kwan. ang punto ko lang, kasi I shall nagreklamo return. tayo kung sino yung mga na-elect, kung sino yung mga napapasok sa Senado.
Pero ang may kasalanan talaga malaki dyan yung mga major stations. To be honest, sila sisihin natin. Sila ang Kingmakers. kingmakers. There's a difference there. By the way. Sila ang- episode natin lalabas. Sila ang kingmakers, no? Hindi si Vic Rodriguez. Totoo, oo. Hindi si Vic Rodriguez. Wait lang. Parang may nagbalita sa akin na yung mga fully book at ay medyo nagrereklamo na kasi ang laki ng espasyo, wala naman daw bumili. Uy, bumili ako 1,000 pesos yun Oh my God. Mas mahal pa siya sa mga Mahal Jordan yun, Peterson and 1,000 Andrew pesos. Tate. Bumili ako. 1,000 pesos. Mas mahal pa kay Enrile, yung libro ni Enrile na. Saka usually, hindi ako bumibili ng libro na yung cover, yung isang buong muka. Tapos yung mukha ay not necessarily. Ikaw ba, Vic, gagawa ka ng libro, autobiography ko, buong mukha mo yung Sir nakalagay doon. Ronald, yung mukha talaga natin nakaganin tayo. Sir Ronald, gawa tayo ng talaga. Kung siya kingmaker, ano naman sa'yo? Ay, parang ayaw ko yung gusto. Hindi ko na sasagutin. Ha? Unless gusto mo sagutin. No. Yung sinabi niya, no. Okay, Sir Ronald. Just tell us the politically correct version later on once we're done. Ikaw, Chris, okay. So, your point to Mark is, basically, bro, I'm sorry, it's really part of the pioneering. Anything pioneering, it's like vlogging. Like when you start, walang pakapansin sa'yo, dalawa lang yung views mo. Kami, frustrated kami kasi we start pa from mainstream media. You imagine, dapat million agad ang views. Shit, 2,000 lang, mga Si Chris, napapanood ko ng pandemic, wala akong magawa. Kaya pinapanood yun lang. ko siya. Sabi, di ba, coach to? Alis na. Ibang klase, magaling Sabi to. ko, sino yan? Bitcoin to dati. Ngayon, sabi ko, magaling talaga to. Parang may meme coin siya every year. Diba? No, but you're evolving. You're constantly dynamic, evolving, right? So, in fairness, you embody what you're saying. Yung kaibigan ko, si Atty. Enzo, bigla na nakita ko ba? Uy, oo. Nagto-250,000 na subscriber. nag-quadcom Sino na. si Atty. Enzo? Siya ba yung... Nakuha ni Marcoleta. Bunyog, Siya yung party. ino Yung ni binanatan ni Marcoleta. Marcoleta. Leftist siya, di ba? Yes, Diba? Leftist yun, di From ba? out of nowhere din yan eh. Diba? Galing. De, pero in fairness, masipag siya. Like, every day, nagpo-post siya ng multiple ones. Hindi, pero kinakat kasi niya eh. Ginagawa niya yung ng slice, 5 yung style minutes. ko, yung Ginagawa niya. slicer. Isang kwan lang yun, tapos hahati-hatiin niya. Parang Hidarian. Oo, Yung gawin niya. Slicer boy din pa. Oo. Ilocano ba yan? Or hindi? Bicolano. May naman, siguro. Interface. No. So, Mark, your sense is, the mainstream media, you're making a lot of money anyway. Wag mo nang hintayin yung mga candidates to give you high rating. Anyway, you must sure. Maybe you want to have a special effort. to give chance to Special Making a effort. lot of money. Magkano yung kinikita mo dyan? Saan? Sabi namin, Hindi, yung mga station network. media. Kaya ko si Mark. Oo, may hindi. No, ganyan. the mainstream media, they make a lot of money out. See, naghahanap lang. Grabe. Grabe, ang mahal ng kwan. Ang mahal ng GMA7 ngayon. Ang mahal. Ang maganda na meron tayong Heidi Mendoza. Ang point ko, maganda kung meron tayong 10 Heidi Mendoza na tumatakbo. Or Luke Espiritu style na binibigyan ng chance. Ganun, Hindi, sa 2028, at least 6 yung sigurado ko. Yeah. Na may magmamarka, Yeah. at the same time, winnable. Di ba? Right. At may 3-year runway ka eh. Ah. Si Lenny nga, just a Yep. few months yung runway eh. Imagine kung si Lenny meron 6 months. No? Na bago siya, nagpasya siya before the filing of candidacy. Yung momentum niya would have been different. Ang hirap mag-create ng momentum in 5, 4, 6 months, di ba? Hindi ganun kadali yan eh. Nagpasya ka during the filing, di ba? Hindi ganun kadali yun. Pero, nag-number 2 siya. She got 15, 16 million votes. Yun yung boto ni Digong nung nanalo. Yun ang boto ni Pinoy nung nanalo. Pero yung quality ng campaign, hundreds of thousands, 12, 15 hours na sa rally, may dalang pagkain, dala yung pamilya, di ba? Hindi hakot. Imagine mo yung quality nila. I haven't seen anything like that since EDSA. Di ba? Ang problema, hindi na harness. Sir Ronald, we'll go back to that pink issue, the Lenny bump and all. Diniscuss din namin yung favorite friend natin, si Sentry kahapon. Bumait siya bigla kahapon. Sabi ko, Sentry, ano tayo? Michelin tayo ngayon. Talaga? different I doubt it. flavors." Hindi na mabait siya kahapon, promise. Pati siya parang, nga na, ang bait ko, kasalanan mo to gumana. On the record, ikaw kasi sinabi mo, magpakabait ako. No, but okay. Kausap ko lang siya kanina, nagmumura eh. Off the record nga. Ito ang point ko, Sir Ronald. Ang worry ko is, these elections might produce so much bad outcome for the progressives and na wala na silang gana for 2028.
should the opposition at least get one or two good candidates in and good enough for the others to have a momentum for 2020? What if itlog na naman sila? Ocho diretso na naman mangyari, tapos mamaya nagbi-Bitcoiner na yung isa. Dalawa lang ang kandidato eh. Dalawa lang ang kandidato. Ano bang inaasahan mo? Dalawa lang ang kandidato. You want Heidi at least top 20. Nung 2019, you want 8 Luke diretso. top